Napatakip ng bibig si Aling Tisay. Nakita niyang nakahandusay sa sahig ang dalawang tao. Yung magkapatid. Hindi na gumagalaw si Puldo, habang yung malaking mama naman ay gumagapang at bakas ang bahid ng dugo sa sahig. Kung nakinig lang sana kayo sa akin, hindi mangyari to. Hindi lahat ng sandali walang makakatapat sa inyo. Kaya patuloy kayong nananalasa ng mga tao eh. Hindi ko kasalanan to Kasalanan nyo. Ito ay paghukom na patas. Mas pinili niyong mamatay kaysa bigyan pa ng pagkakataon. Wika ni Ben. Tapos ay umakyat ito ng hagdan na kaagad namang sumunod si Aling Tisay. Habang nangyayari yun ay tinitingnan niya ang labi sa baba. Yung gumagapang ay nanginig ang katawan at tumirik ang mga mata. Alam ni Tisay na wala ng buhay ito pero malaking tanong kung paano sila pinaslang ng bata. Walang sugat ang katawan. Mula lang sa bibig ang dugo na para bang sumuka na lang ng kusa nun. Hanggang sa narinig niya ang bata sa itaas na may kinakausap. Nang masilip ni Aling Tisay ang pagitan ng railings, nakita niya si Ben. May kaharap itong matandang babae. Nakaupo sa digulong na upuan at nanlilisik ang mga mata. Hanggang sa tuluyan ng pumanik ng bahay ang ginangat. Maging kayo po, Manang, hindi niyo po tinatanggap ang gusto ko. Sa bagay, anak mo yung dalawa, tama. Kung ano ang puno, yun din yung bunga. Aling Tisay, hindi na to makakapanalasa. Paralisa na lang din ang katawan kaya hahayaan ko na lang. Pero kung pamayag siguro na magbago, pwedeng magkaroon pa ng pagkakataon ng kaluluwa at tamasin ng paraiso ng hindi makakasalang tao. Tara na po, Nay Tisay. Hindi nakapagsalita si Aling Tisay. Namangha siya kung paano magbitaw ng salita si Ben. Seryoso, may punto. Pero alam niya sa sarili na maya-maya lang ay babalik na naman ang ugali nitong pilyo. Nagsisisigaw noon ang matandang nasa upuang digulong. Pero hinayaan lang ni Aling Tisay. Mabilis siyang sumunod sa paslit. Nakita niya ang bata na bumalik sa kanilang dinaanan. Tinawag niya ito at uuwi ba sila? Pero hindi nagsasalita ang paslit nun. Napakabilis nitong naglakad na para bang nagmamadali. Dahil na rin wala sa tabi ni Aling Tisay si Ben. Dito ay ramdam na matanda ang pagkapagod sa katawan. Lalo't paakyat at tinatamaan siya ng mainit na sinag ng araw. Nagtaka si Aling Tisay. Paano ba naman kasi? Nang makausad siya doon sa padahilig na daanan, nakita niya si Ben na naroroon ito sa harap ng bahay na may nakita siyang dalawang babae. Mabilis na lumapit ang ginang at tinanong ito kung anong gagawin ng bata sa lugar. Papalayain ko na po yung mga alipin para din makapamuhay sila ng walang kinatatakutan. Mga alipin? Sino ang tinutukoy mo? Yung bang mga babae? Sinabi niya na po yung sagot. Hindi ko na po ipapaliwanag. Abay, tama ba? Yung mga babae. Ay nako, bata ka, magseryoso ka, naguguluhan ako. Ang sabi po ni Jeremiel, yung dalawang babae ang palahian ng mga gabunan. Para sumanay po, ang isa po dyan buntis na at ang isa hindi pa nagkakabini ang sinapupunan. Nagtanong naman si Aling Tisay kung anong gagawin ng bata sa napagbuntisan ng gabunan. Ngumiti lamang sa kanyang paslit tapos umabante ito ng lakad hanggang sa makarating sa malaking pinto ng bahay. Tinawag niya ang nakatira. Sinabing lumabas umano ito dahil tutulungan sila ni Ben. Inaasahan na noon ni Aling Tisay na hindi lalabas sa mga babae. Sa nakita pa lamang niya kanina na napakailap nito habang napapadaan sila. Paano pa kaya kung kakausapin na, di ba? Pero naging taliwas ang lahat ng yon. Nagbukas ang pintuan. Bumungad doon ang mga babaeng nakita ni Aling Tisay kanina. Dito niya nasilayan sa malapitan. Ubod ng ganda pala mga ito. Saktong tindig at balingkinita ng katawan. Yung maputla tingnan sa bintana. Napakaputi. Parang porselana ang ganda nito. Aba, sa magaganda talaga'y nagpapalahi ang mga animal. Ben, papansinin mo ba ako o iinatin ko yung tenga mo?
Huwag ka po muna maingay na Tisay. Hindi po ako nakakapag-isip ng tama eh. Tsaka yung laway mo tumatalsik. Napatulala na lamang si Aling Tisay at dahan-dahang na proseso ang mga sinabi ni Ben. Kasabay naman ito ang unti-unti ding pagsalubong ng kilay ng ginang sabay dakma sa balikat ni Ben noon. Pero sa kasamaang palad ay hindi niya abot ito dahil ubabante kaagad ng lakad. Para bang alam ni Ben ang pinaplano niya. Mamaya ka lang bidbit ka. Malilintikan ka talaga sa akin. Sumusobra ka na. Wika ni Aling Tisay. Kinausap ni Ben ang dalawang babae. Ipinaliwanag din itong lahat. Napinaslang niya ang humahalay sa kanila at malaya na silang makakaalis noon. Pero natakot ang isa. Sinabi nitong buntis daw siya at aswang ang nasa loob ng tiyan niya. Alam ko po yun. Huwag kayong mag-alala. Matutunaw ang bata sa tiyan mo. Sige po, alis na kami. Huwag kayong magtagal sa lugar na ito. Sabi ng bata. Hindi nagsalita ang dalawang babae. Nagtataka sila pero makikita sa mukha na tila ba masaya. Dumiretso lang si Ben. Hindi man lamang nito pinapansin si Aling Tisay na siya namang mas lalong nagpa-bad trip sa ginang. Binilisan niya ang lakad para maabutan ng bata pero bumibilis din ang lakad ng paslit na animoy nakakahalata sa balak niyang gawin. Doon sila dumaan sa maayos na lugar. Diretso yon sa kabahayan na tila ba ito ang kasunod na nayon. Hihinto ka o hindi? Wika na komadrona. Kapag huminto ako, makakatikim ako eh. Sabi po ni Jeremiel po. Aba, nagkasundo pa talaga ang mga. Ikaw Ben, parang hindi mo na ako nire-respeto ah. Nire-respeto naman po kita kaso sasaktan mo ako eh. Bigla na lang napatawa si Aling Tisay. Naging kwela ang paslit. Yung pananalita pa nito ay halatang takot talaga. Hindi niya lubos maisip na sa kabila ng napakalakas na katangian nito. Takot sa kanya. Nawala ang galit ng ginang. Malumanay na niyang sinangbit ang paslit saka pa lamang ito huminto. Hinapuhap niya na lamang ang ulo tapos sinagka ng noo. Sa kabila ng lahat, nanatiling misteryoso kay Aling Tisay kung paano napaslang ni Ben ang mga gabunan. At dahil dito'y napili niyang tanungin ang bata. Ipinaliwanag naman ni Ben ang nangyari. Ayon sa paslit ay gusto siyang sunggaban ng mga aswang. Pero hindi pa ito nakakalapit sa kanya. Natitilapon na lamang bigla. Ultimong si Ben umano ay hindi makapaniwala nun. Dahil doon pa lamang niya natuklasan ang abilidad na ito. Ang paniniwala ni Ben, baka kagagawa nito ng mga gabay niya. Tinanong niya naman umano si Jeremiel pero ang sabi nito, mas maiging ituon na lamang ni Ben ang atensyon sa mga aswang kaysa magtanong pa. Dagdag ni Jeremiel, hindi na daw dapat ipagtaka ito ni Ben dahil sugo ang bata. Kung gaano kalakas sa banta sa paligid o kahit gaano kasama, walang makakagapi kay Ben. Maliban na lamang umano noon sa taong bumagat sa kanila sa daanan. Alam ni Aling Tisay na si Mateo ang tinutumbok ng gabay. Basta, magkakapareha lang daw kami ng antas at lakas kaya hindi sigurado si Jeremiel doon. Mabuti na nga lang daw tatay ko si Mateo. Inakala pa niya namang isang malaking banta. Hindi na nagsalita pa si Aling Tisay. Ngayon kahit papano, nabigyan na ng kasagutan ng ilang mga katanungang naglalaro sa isipan niya. Pinaalalahanan na lamang ni Aling Tisay kung tuloy ba sila sa Dagami. Dahil ito umano ang binanggit na lugar ni Ben matapos nilang magampanan ng hakbang. Tumango ang bata at sinabing doon sila pupunta. Pero hindi daw matatapos ang lahat doon. May 4 pa silang misyon bukod sa Dagami. Napaisip si Aling Tisay. Tiyak na hindi magiging madali ang lahat. Lalo't ang lalayo ng agwat ng lugar at napapaisip siyang baka abutin pa ito ng bukas. At kung hindi pa pala rin, maaring sa susunod na araw na sila makakauwi nun. Magpaganon pa man ay buo na ang pasya ng ginang. Sasamahan niyang bata.
kahit puro na lang problema ang dulot nito sa kanya. Dito niya lubos na pagtanto kung ano talaga ang ugali ng paslit. Nagbabago-bago ito. Depende sa sitwasyon. Pero madalas ay puro kalokohan, lalo pat napakagaling magbalat kayo. Kaya lahat ng sandali ay inaasahan na noon ni Aling Tisay na pagkakatuwaan lang siya ng paslit. Hapon na sila nang makarating sa Dagami. Napadaan sila sa isang tabo. Bumili ng damit si Aling Tisay para ipasuot sa bata. May mga bahid kasi ng dugo ang damit at nilinis niya din ang katawan nito sa posong nasilayan sa lugar. Tuwang-tuwa ang bata. Wala umanong pagkakaiba si Aling Tisay kay Nanay Annabel, na lagi na lamang siyang inaalagaan kahit minsan sakit siya sa ulo. Iloko to. Bakit alam mo bang alagaan ang sarili mo? Natural, magulang mo si Annabel at dahil pinagkakatiwala ka sa akin ginagampanan ko lang kung anong hindi niya nagagampanan habang tayo ang magkasama. Lakas mo rin makabola. Kala mo siguro nakalimutan ko yung ginawa niya kanina, no? Matapos noon ay muling nagtanong ang ginang kung saan sila tutungo. Akala pa ni Aling Tisay na hindi na naman kikibo ang paslit. Yung tipong ngingiti tapos aalis na parang wala lang. Malapit lang po dito. Sa unahan lang po. Pero kailangan natin mag-antay ng gabi kasi mabubulabog ang lugar. May mga tao po kasi doon maliban sa aswang. Gabi? Sige. Tapos may 4 pa kasunod nito, ano? Sino at anong klaseng tao kayang susunod? Hukluban po, Nanay Tisay. Ito yung hukluban na sinasandalan ng mga gabunan. Kapag hindi po napigilan ito, gagawa ulit yun ng aswang na katulad ng gabunan. Yung mga pinatay ko doon sa bukid, alaga po yun ng hukluban na isusunod natin. Tapos may 3 pa syempre. Pero saka ko na lang po sasabihin kasi baka bukas pa natin yun sasadyain. Pangit na po kasi na mukha nyo. Nababagot na kayo. Mabuti naman alam mo. Yung salitang pangit inaamin ko yun pero kapag may dinugtong ka pang iba, nako, iinatin ko yung 2 tenga mo. Banta ng ginang. Hinayaan lang niya na maunang maglakad si Ben. Sa mga sandaling ito ay kampanting-kampante na si Aling Tisay. Isang maliit na daan doon na may mga bahay na magkakadikit ang kanilang binabaybay. Napatakip pa ng ilong si Aling Tisay dahil napadaan sila sa likod ng kulungan ng baboy. Mahaba pa ang landas na ito at batid ni Aling Tisay na nasa dulo ang pakay ng bata. Hindi nga siya nagkamali. Dahil narating nila ang hangganan ng daanan. Wala nang ibang nakabukod na landas. Yung tipong ang nakapaligid ay puro na kangkungan at may namumukod tanging bahay na nasa gitna nun. Sakto lang sa laki. Gawa sa karaniwang kasangkapan pero maganda. Na mga sandaling ito ay hindi gumagalaw si Ben. Pero ang mga bata ng bata, sobrang likot. Hinahayaan lamang ni Aling Tisay ang paslit. Alam niya naman na alam ni Ben ang gagawin kung kaya't naghalam si Aling Tisay na magandang pwesto para doon manatili. Kahit papano makapagpahinga ang kanyang katawan. Nakakita siya ng pasong nakataob. Nasa gilid ito ng kangkungan. Umupo doon si Aling Tisay. Anong pakulon naman kaya ang gagawin ng batang ito? Wika ni Aling Tisay sa sarili. Akala niya noon sandali lang ang pananatili ni Ben pero halos kalahating oras na. Hindi pa rin gumagalaw ang bata. At hindi din ito lumilingon. Nag-aalala na si Aling Tisay. May ilang tao kasi ang nasa lugar at baka kung anong isipin ng mga ito kapag nakita si Ben. Sa kabila ng agam-agam ay pinilit ni Aling Tisay ang maging kalmado. Hanggang sa malapit ng lumubog ang araw. Pero hindi pa rin gumagalaw si Ben. Para itong baliw na nakatayo lang at walang emosyon na muka. Napapailing doon si Aling Tisay. Nagkibit balikat ito at hindi mawari ang sitwasyon. Maging siya. Sa isip niya ay para na rin siyang baliw na nag-aantay sa bata. Napakarami pa naman umanong lamok. Pero tinitiis niya lang. Alang-alang ito sa pagtugon sa kung anong misyon ang gagawin ng bata nun. Maya-maya pa, naglakad na si Ben at nilibot nito ang makailang beses sa bahay
Pero habang nangyayari yon ay wari ba'y pinag-aaralan ni Ben ang detalye ng tirahan. Kapag napapagawi ang bata sa may likod, kinakabahan si Aling Tisay. Baka umano hindi na ito lumitaw pa sa kabila. Lalo't hindi niya nagaano naaani na gawa ng medyo madilim na. Ilang minuto pa ang nakalipas. May kung anong narinig si Aling Tisay sa loob ng bahay. Parang boses tao na parabang may kinakausap. Pero nag-iisa lamang umano ang boses na yon, na parang walang kasama. Lumapit si Aling Tisay. Pinapakinggan niya itong maigi. Hanggang sa napagtanto niya na ang boses pala ay parang nagdarasal at galing sa isang babae. Tunog kakaibang lengguwahe. Alam ni Aling Tisay na orasyon ito. Si Ben ay nasa kiliran niya at sinabi ng bata na wag lalapit sa bahay si Aling Tisay. Baka umano bigla na lang sumunggab ang aswang at hindi na ito mamamalaya ng ginang. Bakit inantay pa natin ang gabi? Bakit hindi na lang natin pinasok yan kanina? Ayon naman kay Ben, kapag pinasok nila ang bahay ay tiyak na hindi nila mahuhuli ang aswang. Dagdag pa ng bata, wala umanong tao kanina sa loob. Kakarating lang daw nito at napadaan pa umano sa harapan ni Aling Tisay nang hindi namamalaya ng ginang. Hindi nakapagsalita si Aling Tisay. Binalot ng kilabot ng katawan at nawala ang kumpiyansa. Hanggang sa nagbukas ang pintuan nun, may lumabas na babae. Kasywal lamang ang suot at kalmado ang muka. Tawagin na lamang natin ito sa pangalang Evelyn. Nakarating na sa akin ang impormasyon. Ikaw ba? Ikaw ba ang pumaslang sa mga kapatid ko? Wika nito. Napagtanto kaagad ni Aling Tisay na ang babae ay kapatid ng mga gabunang pinatay ng paslit. Gusto na noong sumabat ni Aling Tisay kaso pinipigilan niya ang sarili. Maaaring nag-iisip ang bata sa gagawin at baka mabati pa ito kapag nagsalita siya. Kung anumang impormasyon yan, tama po kayo. Pumarito ako para ipaalam sa inyo na kung gusto mo bang mangyari din sa inyo yon, ang nangyari sa mga kapatid mo. Kapag pinili niyo pong mabuhay pa, hahayaan kita. Tutulungan pa kita para maalis ang sumpa sa katawan mo. Pero kapag hindi, alam mo na siguro ang kakalabasan at natitiyak akong sasapitin mo ang sinapit ng mga kapatid mo. Bungad ng paslit nun. Ano bang kasalanan namin sa'yo? Kusa ka na lang nang himasok sa buhay namin at parang hindi mo nirerespeto ang pagkatao namin. Nire-respeto ko po. Dahil kung hindi, kanina pa lang wala ka na. Susuko po ba kayo o hindi? Wala pong mangyari sa'yo kapag sumuko ka. At dahil dito mabibigyan ka ng pagkakataon para mamuhay ng payapa. Pero kapag pinangatawan mo yung pagiging alagad ng isang hukluban, para mo na din sinabing alagad ka ng kung sino mang nasa lupa. Oo lang, at hindi ang nais ko pong marinig. Hindi ko na po kailangan ng paliwanag. Wika ni Ben. Alam na ni Aling Tisay ang mangyayari nun. Kaya inaasahan niyang tatanggi din ang gabunang ito. Hindi kaagad nakatugon si Evelyn. Makikita sa mukha na animoy nag-aalangan at natatakot kay Ben. Siyempre, alam niya na yung nangyari sa mga kapatid niya eh. Kaya hindi may pagkakaila na totoo at papatayin talaga siya ng paslit. Hanggang sa lumapit ang babae kay Ben. Maniwala man kayo o sa hindi, bigla na lamang itong lumuhod sa harapan ng paslit at sumusuko na daw siya. Ano pong ginagawa niyo? Tumayo po kayo. Makulit ka rin eh. Hindi ko naman sinabing lumuhod ka. Magkakasala po ako nito sa kalangitan. Oo at hindi lang po. Nanay Tisay, hindi ako Diyos ah. Baka isipin mo dyan na ipinagbubunyi ko na yung pagluhod niya. Nakasimangot ka pa naman. Tumayo po kayo ate. Nang marinig ng ginang ang mga salaysay ng bata, bumagsak ang balikat ni Aling Tisay sa pagkadismaya. Punong-puno siya ng tensyon tapos magbabago na lamang biglang ihip ng hangin nun.
Yung seryosong si Ben kanina bumalik na naman ang kakulitan. Pero hindi na niya sinagot ang paslit. Baka kasi makahalata itong babae at magalit pa. Pero nakita ni Aling Tisay na dahan-dahan itong tumayo habang nakayuko ang ulo. Tapos sinabi nitong pasensya. Mantakin niyo, sa kabila ng mga narinig nitong makabaliktad sitwasyon ni Ben, nanghingi ng tawad ang babae. Dagdag nito ay hindi daw siya katulad ng mga kapatid niyang mapaminsala. Katunayan ay humiwalay siya para makapagbagong buhay. Pero minsan ay sinusumpong daw talaga siya ng pagiging gabunan. Tinanong siya ng babae kung anong dapat niyang gawin. Iabot niyo po sa akin yung kamay mo. Bukas wala na yung sumpa. Pagputok ng bukang liwayway. Ito din po yung pagputok ng tuluyan mong pagbabagong buhay. Magiging malaya ka na sa sumpa ng hukluban. Mungkahi ni Ben. Inabot ng babae ang kamay nito kay Ben. Napapitlag yung babae nang biglang nagliwanag ang kamay ng bata. Kasabay nito ang pagliwanag din ng mga mata. Makikitang tila nasasaktan ng babae hanggang sa bumitaw na si Ben at, Tara na Aling Tisay. Ay, Nanay Tisay pala. Ayan na, naging madali lang. Pwede pa nating isingit ngayong gabi yung isa pang misyon. Ayun lang. Teka, hoy. Ayan ka na naman eh. Hindi mo na nang pakikinggan yung panig niya. Baka may sasabihin pa yon. Hindi na po importante yon. Kabag-anak ba natin siya? Hindi naman po. Kapag naayos na yung lahat, tapos na. Yun na po yun. Basta ako'y ginagampanan ko lang yung pagbabantay sa'yo at pagtama ng mali mo ah. Pero Ben, saan ka ba nakatingin? Hindi na bago sa ginang ang mga kinikilos na ganito ni Ben. Sinasakyan niyo na lamang hanggang sa makarating na sila sa may kalye. Nagtanong ang komadrona sa paslit kung gutom na ba ito. Pero umiling si Ben at sinabing hindi pa daw. Mariing sinabi ni Aling Tisay na nagkukunwari na naman si Ben. Kung kaya naman hinila niya ang kamay nito. Pumuslit sila sa maliit na tindahan. Binilhan na doon ang paslit ng makakain. Tinapay at maiinom. Pero imbis na kumain ng bata ay isinilid lamang ang pagkain sa bulsa at iniwan ang inumin. Doon ay napagtanto ni Aling Tisay na hindi nga ito gutom. Na masyado lamang siyang nag-aalala dahil kaninang umaga lang ata nakakain si Ben. Pero hindi niya na ito pinilit pa. Naunang maglakad ang bata at sa mga sandaling ito. Kalmado ito at hindi katulad kanina na parang nagmamadali. Tinanong naman ni Aling Tisay kung tuloy pa rin ba sila sa susunod na misyon. Hindi kaagad nakapagsalita si Ben. Pero ilang minutong tahimik ito sa kapalang ito tumugon nun. Pero ang sinabi ng bata, taliwas sa katanungan ni Aling Tisay. Hindi daw sa susunod na misyon ang punta nila. Mas uunahin niya muna ngayon ang tatay niyang si Mateo. Nararamdaman niya kasi ulit ito sa lugar at kanina pa siya nagtataka. Kung saan patungo si Ben, para bang naroroon din ang kanyang tatay. Pero walang tiyak na detalye kung saang direksyon. Hahanapin natin? Tapos hindi mo matukoy saan banda. Tama. Ngayon ang tanong ay matatagpuan ba natin ang tatay mo kapag hindi mo natutukoy kung saan siya? Sagutin mo ako ng oo at hindi. Marahil naalala mo yung sinabi mo sa babae kanina. Parang gusto ko din gayahin kasi ang pilyo mo eh. Opo, makikita po natin siya. Nakakatiyak ako. Sagot ni Ben. Nagkibit balikat na lamang si Aling Tisay at kinain nito ang tinapay na nabili para panlaman ng tiyan. Kahit papano'y nagugutom na din si Aling Tisay nun. Bukod sa binili niyang pagkain para sa bata, ay meron ding para sa kanya. Madilim na ang kalsada, tapos paputol-putol at may bahaging sementado at lupa nun. Nang mga sandaling yun ay kumukulog ang kalangitan. Lumamig din ang hangin na isang indikasyon na may paparating na ulan. Patuloy lamang sila sa paglalakad, hanggang sa bigla na lang napahinto si Aling Tisay nang may mapansing tila papasalubong na 4 na tao. Para bang nakainom ang mga ito dahil sobrang ingay. Huminto si Ben at tumabi kay Aling Tisay.
Mahigpit ang pagkakahawak ng bata sa kamay ng ginang na para bang natatakot ang paslit nun. Kalang ano ni Aling Tisay nalalampas lang pero huminto ilang distansya mula sa kanilang kinaroroonan. Tumahimik din at parang nagtatakas sa kanila mga ito. Hinila-hila ng paslit ang kamay ni Aling Tisay. Kagad namang tiningnan ng ginang kung anong sadya ng bata. Nakasenyas ito sa kanya na para bang may ibubulong. Nanay Tisay, hindi na kinakailangan pang puntahan yung hukluban. Isa sa mga yan, yun na po yung huklubang tinutukoy ko. Yung ibang kasama, ito na din po ang susunod ko matapos sa hukluban. Nakakagulat po. Ngayon ko lang sila naramdaman ng mas nasa malapit na. Wika ni Ben. Matapos umanong marinig ni Aling Tisay, animoy nanlambot ang kanyang tuhod at nalunok ang tinapay na hindi pa masyadong natutunaw sa bibig nun. Hindi niya gaanong naaninag ang mukha kung kaya hindi niya alam ang mga emosyon nito. Pero batay sa sinabi ni Ben, tiyak na hindi maganda ang mangyari. Magandang gabi po. Mukhang hindi ko na kailangan pang tugisin kayo Mabuti naman na tila naiintindihan niyo na siguro. Sambit na bata. Kagad namang hinila ni Aling Tisay ang kamay ng bata at sinabing huwag basta-basta nalang bumati sa hindi kilala. Dagdag ni Aling Tisay, bukod sa hukluban, sino at ano umano ang tatlo pa sa mga ito. Hindi kasi binanggit na bata ang patungkol sa susunod na misyon, maliban na lang sa bilang kung ilan. Hindi ako sigurado. Basta sabi po sa akin ni Jeremiel, kampon daw po ng dilim. Pero hindi po mga aswang. Isa sa mga tao ay umabante ng lakad. At dito ay unti-unting nakita ni Aling Tisay ang mukha nito. Matandang lalaki, patpati ng katawan. Nakasuot ng makapal na damit na para bang kapote. Konting description lang para maging malinaw sa atin ang postura ng lugar. Malayo na ito sa kabahayan. Nasa kalsada. At ang paligid ay makapal na talahib at iba pang mga gumagapang na damo. May mga poste pero magkakalayo. Sa mga sandaling iyon, natapat sila Ben at Aling Tisay sa madilim na bahagi. Tunay nga na nagkatotoo ang propesya. Darating ang araw na lalapag ang mga sugo para pumili ng mga taong tutuwid at susugpo sa kasamaan. Isa ka na dondong. At hindi na siguro kailangan pang makilala ka. Sapagat dito pa lang alam ko na kung sino ka. Akalain mo nga naman, talagang magkakaroon ng ganito. Ikaw ang anak ng dating sugong si Mateo. Tama ba dong? Dami mong sinabi. Ang huli lang naman yung naiintindihan ko. Tama po kayo. Talaga bang susuko kayo kasi kusa nyo na akong sinalubong na para bang alam nyo na yung lahat Ano bang pinagsasasabi mo? Susuko? Sino ka para sukuan namin? Ang pagbagat namin sa iyo ay hindi pagsuko. Kung hindi pag-adlang sa patuloy mong pakikialam. Wika ng taong yon. Lumapit ito ng lumapit sa bata. Nakikita ni Aling Tisay na bahagyang umatras si Ben at tinihila siya nito. Dito ay nakaramdam ng pag-aalalang ginang. Hindi kasi umaatras si Ben pero ngayon parang nababahagang bata. Nagpatuloy naman sa pagsasalita ang matanda. Nagpakilala ito sa pangalang Ismael na siya namang ikinagulat ni Aling Tisay. Pamilyar siya sa pangalang Ismael at kung hindi siya nagkakamali, nabanggit ito ni Mang Kalo. Pinuno umano ito ng kulto at may mga kasaping malalakas na mangkukulam. Pero hindi pa naman daw sinusubok si Mang Kalo noon. Kumbaga hindi pa nagkukrus ang kanilang landas. Pero ayon sa salaysay ni Mang Kalo, napakalakas umanong mangkukulam si Ismael. Ikinukumpara ni Aling Tisay si Adolfo kay Ismael. Nabanggit man ni Mang Kalo si Adolfo pero hindi ito gaano kadelikado sa pagkakaintindi niya sa matanda. Mas delikado kung susumahin si Ismael. Ito lang naman ang laging bukang bibig ni Mang Kalo na habang tumatagal ay mas lalong lumalakas ang taglay na abilidad. At habang tumatagal,
mas dumadami din ang sumasapi sa kanya. Maliban pa dyan ay pinaniniwalaan ni Aling Tisay na isang immortal si Ismael. Kaya hanggang sa mga puntong yun, naroroon pa rin ang matanda.